Plano ni dating Senador Laila de Lima na kasuhan si Senador Bato de la Rosa. Kasunod po yan ng revelasyon ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na inutusan siya ng nooy PNP chief na idawit si de Lima sa illegal na droga. At kaugnay po niyan, makasama natin si former Senator Laila de Lima. Attorney, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Jovi, tsaka sa mga nanonood sa programa niyo ngayon. Attorney, nung Friday, nakausap na kayo ng mga kasamahan namin dito sa One News 1PH. Ano po, very fresh pa yung mga data or details from do sa mga investigation. Ngayon, nakapag-weekend na. Kayo na umaga, na-quote kayo at sinasabi niyo, you feel good o I feel good ang inyong quote, ano, after how many days. Ba't niyo po ito nasabi at ano po ba yung mga narinig niyo doon sa, o nabasa niyo na tungkol doon sa mga pronouncements para masabi niyo, I feel good? Talaga namang I feel good, Jovi, dahil nga ano yan yung continuation yan, yung naging vindication ko. Alam nyo naman na kung anong pinagdaanan ko, alam nyo naman na kinasuhan ako ng kung ano-ano, mga trumped up charges na involved daw ako sa illegal drug trade at nakita nyo naman, nabasura na po yun lahat. At nakita nyo na rin yung ilan-ilan sa mga naging witnesses against me ay mga nag-recant o kaya nag-signify ng kanilang intention to recant. Nagpadala po sila ng sulat doon sa judge na nag-handle nung last case ko. So ito, continuation ito ng aking vindication. It's very redeeming for me because that's what I've been saying all along. I've been maintaining my innocence all this time. So ito ngayon, isa na naman na personalidad, itong si Kerwin Espinosa, supposedly self-confessed drug lord siya nung nag-appear siya before the Senate inquiry noong 2016. Although sinasabi niya ngayon na pinilit lang daw siyang aminin na siya ay isa siyang drug lord. Ang masasabi ko naman dyan, yung tungkol sa pagkaka-drug lord niya, hindi natin alam yon. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Although sinabi niya na napilitan lang siyang i-admit yan. Ang nakakasiguro lang po ako ay tungkol sa akin. Kasi nakakasiguro po ako na nung may mga sinabi siya nung Senate hearing in 2022, in 2016, ay kasinungalingan lahat yun. Yung pagtuturo niya sa akin na protector daw niya ako sa illegal drug trade niya. Now, sigurado ako doon. So ngayon, siya na mismo ang umamin. Although yung pag-amin niya po, yung pag-recant niya, nung mga sinabi niya sa akin, ay nangyari na po yan nung sa mga kaso niya. Kasi meron din siya mga kaso. So ang nakarating sa akin noon ay nag-submit din siya ng affidavit ata yon sa korte o kaya nag-testify siya doon na hindi totoo yung mga sinabi niya tungkol sa akin. Although ngayon lang po natin narinig publicly na tinuturo niya si then PNP chief and now Senator Bato de la Rosa na nasa likod sa pag-coerce sa kanya na idawit ako dyan sa illegal drug trade. So para sa akin, napakahalaga nun. Kasi kahit naririnig ko na po yun na may kinalaman si then PNP Chief Bato dyan sa mga pro-project, dyan kina Kerwin Espinosa, tsaka yung iba pa na nag-appear doon sa Senate inquiry. Senator Laila? Yes, sisingit na ako doon, Senator Laila. At dahil yun na nga, parang lumilinaw na sa inyo yung koneksyon. At nung Friday, sabi niyo sa aming mga ibang programa na pinag-iisipan niyo ang pwede niyong iihain na kaso. Pero ngayon ba, 3 days after, meron na ba kami pwede makuha sa inyo na plano, na konkreto, doon sa ihain niyo pong kaso labang kay Senator De La Rosa? Mamayang hapon po, mga bandang 4:00 ay makikipag-meeting po ako sa mga abogado ko. Pag-uusapan po namin yan. But of course, my first thought was, meron ngayon talagang diretsuhan na nagtuturo kay Senator Bato at under oath pa yon at meron din siyang affidavit tungkol dyan at pwede rin magkakaroon pa siya ng iba pang mga, let's say, supplemental affidavit na siguro mas detalyado yung kanyang mga sasabihin. Then, we will most probably file a case against Senator Bato. Yun po ang nasa damdamin ko, yun po ang nasa kaisipan ko, tama lang. Kasi sa tindi
ng ginawa nila noon sa akin. Na kapag, almost 7 years of unjust imprisonment based on false charges. Okay, so needless to say ba ito, Attorney De Lima, na si Kerwin ay magiging malaking parte nitong sakaling ihahanda niyong kaso laban kay Senator Bato? Opo, kasi direct and personal knowledge po yung sinabi niya. Siya mismo, nandun mismo si Senator Bato, kung napakinggan ho natin yung Yeah. kwento niya. So diretsohan na tinuturo niya si Senator Bato. So Okay. malaking bagay po yun. Okay. Attorney De Lima, hiramin ko yung yung inyong expertise sa batas dahil at saka kayo naging senador kaya nakita niyo kapag merong nagbibigay ng testimonya sa mga hearing na ganyan. Pasabog yung masasabi ng mga naging pahayag ni Ginang Garma sa lower house noong Biyernes. Pero after 2 days may mga ibang pundits po na nagsasabi na parang medyo safe din para hindi talaga parang sobrang strong na case yung maihahabla dun sa mga dapat habulin. Pero sa inyo pong tingin, lalo at parang hindi daw masyado na-connect yung EJK, lalo doon sa kailang principal na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyo tingin ba, sapat yung mga nasabi doon o naihayag para habulin ang mga dapat habulin? This is what I can say. Pag tingnan niyo po sa affidavit niya, ay malakas. Yung sa affidavit niya, kasi diretsohan na tinuturo niya si former President Duterte na siya yung tumawag one day na pinapunta pa siya sa kanya at nagpapahanap ng pwedeng mag-handle ng pag-implement ng war on drugs based on the Davao model. Tsaka yung pagturo niya kay recently resigned NAPOLCOM Commissioner Leonardo na siyang naging point man ng project na yan, yung Duterte model ng war on drugs since 2016. At saka yung tungkol nga doon so kung ano yung reward system, ano yung mga binibigay, yung amount na binibigay, it ranges from 20,000 to 1 million depending on the bracketing. So doon on the face of the affidavit, malakas na pasabog. Ang naging problema ko lang nung nakita ko, although I wasn't able to really watch the entire proceedings, medyo inantok na po ako noon nung maghahating gabi na. Yeah. Ay nakita ko na doon kasi sa mga questioning ng mga sa Quadcom ay may mga parang wini-withhold pa siya. At lagi siyang parang nag-disown ng personal knowledge sa karamihan ng mga sinasabi niya. Kaya nga it led someone in the Quadcom, I'm not sure if it was Congressman Barbers or Congressman Acop o silang dalawang nagsabi na nabasa na nga yung paa mo. So dapat na rin yung how did he say it? Yung kailangan yung anuin mo na rin na ulanan ka, yung aminin mo na rin. So siguro pero naiintindihan naman natin yan kasi syempre ayaw naman niyang ma-implicate ang sarili niya. Yes. In fact, doon sa angulo about diretso daw si then Colonel Leonardo kay Bongo doon kumukuha nung para sa reward system ng mga every kill ay yung parang umiiwas siya sa pag-aamin na siya ay talagang close din sa dating Pangulo. Na umiiwas siya doon sa pag-aamin na posible nakasama rin din siya sa Special Task Force. Yeah. Because in the first place, ay siya nga yung pinatawag at pinapunta nung una ni then President-elect Duterte in May 2016. Yeah. So, hindi niya pwedeng maiwasan yun na ang magiging impression natin, hindi lang si Colonel Leonardo, kundi siya mismo kasama doon. And they were perceived to be really among the closest, among the PNP officers then. Sila yung perceived to be among the closest to the former president. So, may kulang sa ganung aspeto. May mga anggulo, may mga aspeto, may mga detalye doon sa testimonya niya na ayaw niyang umamin ng personal knowledge or personal participation. Mas magiging malakas sana kung siya mismo ay aaminin niya na kasama siya doon. But of course, she has to think also of herself. She has to save her own skin. But Yes. for purposes of the basic information there about the structure itself,
the financial and the operational structure of the drug war, especially with respect to reward system, ay ito ay napakahalaga, lalo na doon sa investigasyon ng ICC. Yeah, noted po yan. Okay, so ihintayin natin kasi alam natin may part 2 pa yan, ano, yung kanyang mga pasabog sa Friday daw. Ano. Pero balikan ko lang panghuli na lamang, Attorney De Lima, yung tukol dun sa pag-uusapan nyo ng inyong mga abogado mamaya, ano, tukol dun sa pwedeng kasong kaharapin ni Senator Bato de la Rosa. Meron pa ba, aside from him, meron pa bang mga personalities na tinitingnan nyo na pwede na idamay dito sa pagkakaso na ito? Ongoing na po kasi sa gayong preparasyon ng aking mga lawyers. Mula nung nabasura na po yung last case ko, ay inuumpisahan na po nila yan. Yung build-up, yung pag-craft ng complaint, and kung ano mismo yung mga ifa-file and against kung mga sino-sino. There will be several individuals na makakasuhan. Doon sa tingin namin, based on information and based on evidence na may kinalaman sila dun sa mga gawa-gawang kaso na yan laban sa akin. Okay, with that, maraming salamat dating Senadora Laila De Lima. Thank you, ma'am.